Sa gitna ng kabi-kabilang investigasyon sa manumalyang flood control projects at bubuing Independent Commission ng Pangulo, kausapin natin si UP National College of Public Administration and Governance o UP-NCPAG Professor Emeritus Maria Fe Mendoza. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Sir Rafi. Opo, sa tingin niyo po kaya ay dapat pa rin ipagpatuloy ng Senado at Kongreso yung kanilang investigasyon sa manumalyang flood control projects ng DPWH? Maaaring ipagpatuloy kasi naumpisahan. Pero ang ano doon, dapat meron, kasi di ba ang dami-daming investigation. Tapos meron pang i-create na Presidential Independent Anti-Corruption Commission. Yung gano'n. So ang ano doon, sino ba ang magkukumpas at paano ba, saan ang patutunguhan? Siguro ipagpatuloy kasi marami kasing na divulge na mga katotohanan, marami tayong nalalaman, pero yun nga, ang ano kasi yung sa Kongreso kasi in aid of legislation at saka yung pagpoproseso nila ng GAA 2026, di ba? So kasama siya doon sa mga kawing-kawing na obligasyon ng ating Kongreso. So dapat ipagpatuloy yun. Pero don't lose sight doon sa GAA 2026. Gaano po kahalaga na nakikita ng taong bayan yung proseso ng investigasyon dito sa Senado at Kongreso kasi ito naka-live at lahat ng mga lumalabas dito unless magpatawag sila ng na meeting na hindi kasama yung media ay talaga nalalaman ng taong bayan na compared sa isang investigasyon ay talagang tahimik at yung mga mabubunyag dito ay mailalabas na lamang kapag tapos na yung investigasyon. Gaano kahalaga na nakikita ito ng taong bayan? Masyado mahalaga siya talaga. Kasi nga, di ba nung unang panahon, hindi ganyan ka-open, hindi ganyan ka-transparent yung mga nangyayari sa Kongreso. So mahalaga siya kasi nalalaman natin kung ano yung mga proseso, ano yung mga nangyayari. In addition, yun nga, maraming nasisiwalat na mga katotohanan na parang nakatago decades ago. Magandang bulatlat at nandun sa kaalaman. Although yun nga, sa mga prosesong ito, di ba parang tinitingnan natin, ano yung pinaka end ng journey, di ba? Ang ano dito, kung na-agitate, nalaman ng mga taong bayan kung ano yung mga nangyayari, ano ba yung gusto nating mangyari sa kanila? Kasi di ba ang dami ng merong mga protest action, mga nangyayaring ganon. Yun ba yung gusto nating mangyari sa publiko, di ba? So, tingnan din natin kung ano yung end game ng mga lahat na nangyayaring ito. Opo, ngayon nga lang po, ang dami na nag-message sa social media, manood daw sa Senado dahil nagkakantahan na doon sa Senate. Ano pong interpretasyon nyo sa naging pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa mga taga-Kamara na clean your house first? Oo, kasi talaga lumalabas ngayon yung politiko contractors, di ba? So yung conflict of interest talagang na-highlight yung conflict of interest kasi maraming mga nandoon sa Senado or sa Kongreso na may alliance, merong connection doon sa mga contractors na ni-name ni President Marcos na 15 big contractors, di ba? So parang ano doon, clean your house. In addition, kasi maraming nagsasabi, bakit kayo nag-iimbestiga, lalo na yung Committee on Infrastructure, kaya yung Red Ribbon, di ba? Bakit kayo nag-iimbestiga? Kabaro ninyo yung iimbestigahan ninyo, no? Ano lang natin dito, kung sa kanilang ginagawa ay no holds bar at walang sacred cow, okay lang yun. Ano po masasabi nyo sa mga mungkahing gawing state witness, yung mga district engineer o contractors kaugnay sa flood control projects? Pwede siyang isang option kasi yung iba namang district engineer parang inutusan lang or nandun sa sitwasyon na nasa gitna sila at parang kahit ayaw nila, pikit mata lang ginawa. So pwede din na yung ibang district engineers ay kunin na state witness. Okay, well, marami po tayong aabangan dito sa isyong ito. Maraming salamat po, UP-NCPAG Professor Emeritus Maria Fe Mendoza. Salamat din.